Ang bayan ng Malvar matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Batangas. First stop, Alulod River. Meron daw ritong seafood na maliit at mailap pero panalo naman sa sarap. Ito ang talangka o katang kung tawagin ng mga taga Batangas. Para mas madali silang mahuli, kailangan muna nating ihanda ang niyog na gagamiting pangpain. So, eto ngayon, susunugin natin ng konti para may smoky flavor siya. Tapos, ilalagay natin ito ngayon dun sa ilog. Tapos, hihintayin natin na yung mga talangka, maamoy nila, tapos pumasok sila doon sa loob. Tapos, pag nakapasok na sila sa loob, kukunin na natin sila. Kakainin na natin. Ang mga nasunog na niyog ang magsisilbing trap na itatanim sa ilog. Pero mga kapuso, hindi pala ganun kadali ang daan patungo sa ilog na iyan. Kailangan mo munang bumaba sa bangin na may 300 metro ang lalim. Dahil matarik ang bangin, safety first. Sa tulong ng mga safety officer ng Malvar, Batangas, nagkabit sila ng lubid para may mahawakan kami. Dito rin tayo aakyat mamaya. Parang mas mahirap umakyat dito. Hindi pala biro ang bumaba rito, kaya naman kailangan ng pag-iingat. Ano ba naman itong mga hagdan na to? Pang giant? Upo na lang ako! Ayoko mahulog! Ikaskas ang puwet! Makalipas ang kalahating oras, nakarating na kami sa ilog. Ngayon naman, lulusong na tayo sa ilog ng Bilukaw. Mangunguha tayo ng mga talangka. Si Kuya Rick po ang kasama natin. Siya po yung nagsunog kanina ng... Ay! Eto na naman eh. Kala ko mababaw. May mga butas na naman dito. Lagi na lang ako nadadali ng mga butas. Eto po yung sinunog ninyo kanina, no po? Mainit-init pa, ha? Ano na po gagawin natin dito? Bali, itatrap po natin to sa talangka po. Ilalagay po natin sa ilalim ng tubig, iipitin po natin ng bato. O, sige po. Katulad po nito. Opo, ma'am. O, pwede na dito. Ito, gaganatin ko to. Opo, ma'am. Yan. Tapos lagay natin sa gitna. Opo, ipitin po ng bato sa ilalim ng tubig. Kailangan nakalubog itong Opo, ma'am. butas. Opo, ma'am. O, pag ganito siya. Ganyan. Ganyan. Tapos iipitan po. Kasi iipitan sa taas para hindi lumutang. Okay po, ma'am. Okay na po. Dito? Dito? Opo. Ito po yung paboritong taguan ng mga katang. So ito ngayon, ilalagay natin, ilulublob natin sa tubig. Tapos iiwan natin ng 24 hours. Bukas babalikan yan. Pero ang mga niyog na itinanim kahapon, oras na para tingnan kung may nahuling katang. Ay! Diyos ko, Lord! Ayun, meron po. May umaakyat po. Ala, kuya, ang liit-liit naman ito. Maliit po. Sobrang liit, kuya. Walang makakain dito. Talaga po minsan maliit, minsan po malaki. Sana makahanap tayo ng malaki. Ala, nahulog! Nahulog po. Pinakawalan ko talaga kasi may pinaka-shape. Joke. Ayan na siya. Ay! Ayan, nahuli na natin. Ang liit. Katang. Ay, 3, kuya! Meron pa! 4, kuya! Ibig sabihin, ito pong lugar na to, ano nila talagang tirahan. Kuta to, kuta. Punta nila. Ayaw pumapasok. Aray! Ay, kuya, kinakagat niya ako. Ayan. Hindi po pwedeng higitin. Alalahan niyo po. Yan, yan. Diyos ko, kahit maliliit, ha? Grabe kayo Opo. mga gat, ha? Pagkatapos manguha ng katang, kailangan namang akyatin ang bangin pabalik. Extra challenge talaga. Mahirap manghulihin ng katang, sulit naman ang linamnam. Perfect itong iluto sa gata. Sa
kawali, igigisa ang luya, bawang at sibuyas. Para lang po huwag malansang Kaya meron. crabs ang luya. Opo. Sunod Ang po gata natin na. ang gata. Titimplahan ito ng patis at saka ilalagay ang siling haba o kinumpas kung tawagin ng mga taga rito. Pag kumulo na po yung gata, ilalagay na po ito. natin ang katang. Katang. Pag yan po'y pumula Diba? na, pupula po yata ito. Diba? Yung katang, nahuli siya sa nyog. Ngayon, niluluto siya sa nyog. Lungkot ng buhay nila, no? Opo. Ating Naluto siya sa nyog, tapos lagyan natin na. niluluto sa Taklo nyog. ba natin ang kaunti para Hahayaan itong kumulo hanggang sa maluto ang mga katang. Kapag pumula na ang katang, ilagay na ang mga nilagang kalabasa. No po, nilagay na po namin ang kalabasa. Kasi po, pumula na po yung katang, hindi na siya maitim, naging mamula-mula na siya, nilagay na namin yung kalabasa. atin na po ilagay ang ating maigang. Pagkukuluan ito hanggang sa maluto ang mga gulay. Makalipas ang ilang minuto, luto na ang ginataang katang. Ano kaya ang lasa? Worth it ba talaga ang hirap natin sa paghuli nito? Abangan mamaya. Diyos ko, Lord! Pagkatapos manghuli ng katang, sulit naman kaya ang lasa? Tikman na natin ngayon itong ginataang katang. Ginataang katang. Timing. Tikman ko nga muna yung sauce. Ay! Lasang-lasa mo yung aligi ng katang. Kahit maliit siya, ha? Ay! Diba, in fairness, kahit maliit siya, mataba siya, ha? May aligi. Oh. Tingnan mo, oh. Ganun daw kumain ito. Bubuksan mo, tutungkabin mo siya, tapos sisip-sipin mo na. Sup-sup lang daw. Sarap. Mahirap lang hulihin at saka kainin yung talangka. Pero flavor-wise, worth it naman. Kasi talagang malasa siya kahit maliit.